Magsitayo na po ang lahat. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umahit ang daigdigan ng umahit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Ang puri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, 29 ng Mayo, atin pong gunitain si Papa San Pablo ika-6. Ang Santo Papa na unang bumisita sa Pilipinas, ang Santo Papa na siyang naroon at namumuno sa Konsilyo Vaticano Ikalawa, Second Vatican Council. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Mga kapatid, sa sulat ni San Pedro, tayo ay dapat magpahayag ng ating paglilingkod sa Panginoon. Nasabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Marcos ngayon na siya ay naparito hindi upang paglingkuran, bagkus siya ay maglilingkod at magbigay ng katapusan upang ang lahat ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ngunit dahil sa ating karupukan, kahinaan, o dili kaya sa mga iba't ibang mga hilig, tayo nagkasala. Dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong si Papa San Pablo ika-6 ay maging tagapangasiwa sa salita niya at gawa. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, lingapin mo ay taguyod ang iyong sambayanan kaysa ng iyong mga tagapangasiwang pinagkatiwalaang manungkulan, ay taguyod ang pagtahak sa landas patungo sa walang maliw na kaligtasan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay
na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo, di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o krus, kundi ang buhay ni Kristong inihahin sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Itinalaga na siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo, ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa Kanya, nananalig kayo sa Diyos na sa Kanya ay muling bumuhay at nagparangal. Ano pat ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan, ano pat naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid, naway maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay gaya ng damo. Gaya ng bulaklak nito, ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay natutuyo at nalalanta ang bulaklak. Ngunit ang salita ng Panginoon ay namamalagi kailanman. At ito ang mabuting balitang ipinarangal sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng inyong lingkod ay siya ang nagbabasubas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik iyaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoon mong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod manunubos natin. Hallelujah, Hallelujah,
Alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nasa daan ang mga alagad patungong Jerusalem. Nauna sa kanila si Jesus. Nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa Kanya. Ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi ang mangyayari sa Kanya. Wika niya, ngayoy, paahon tayo sa Jerusalem. Ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga iskriba. Kanilang hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintel. Siya'y tutuyain nila, luluran, hahagupitin at papatayin. Ngunit muli siyang mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at ang sabi, Guro, mahilingin po sana kami sa inyo. Ano yon? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Papibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na mga itinuturing na pinuno ng mga hintel ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo ang ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin sa lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naaparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nasa Miyerkules tayo ng 8 na linggo sa karaniwang panahon. Pero ngayon rin ay panahon ng nobina natin para sa ating Panginoong Isus Nazareno sa kanyang kamalmahalang puso. Ang tema po ngayong araw, paglilingkod, service. Sa salitang Hebreo, Hudyo at Hebrew po ang ating Panginoon, avad. Pero ang mga nakasulat ngayon na mga teksto sa orihinal na pagkasulat, dahil ito ay mula sa Bagong Testamento, New Testament, ay sa salitang Koinoko na Grigo. Sa salitang Koinoko na Grigo, ang paglilingkod ay diakonia. Kaya nga, ating mapakinggan sa Ebanghelyo ni San Marcos ngayon, Kapitulo 10, 14,
Sinasabi ng ating Panginoon sa versikulo 45, Kapitulo 10, Ebanghelyo ni San Marcos, Diakonisay ki dunay ten seken antipolon. Anong ibig sabihin? Narito ako upang maglingkod. Okay? At dunay ten seken. Ibibigay ang aking kaluluwa. Antipolon para sa marami. Kaya, ang pagkasalin nito sa Latin ay magandang pagkasalin po. Ministraret et daret animam suam redemptionem pro multes. Pero sa ating Tagalog, iba na. Sinasabi na parito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ang sinasabi dito, ang siken na kaluluwa ay na-translate na buhay. Pero totoo naman kasi ang kaluluwa ay nagbigay buhay. Pero kapag kasabing kaluluwa, iba po ito, kaligtasan. Kasi ang kaluluwa ang siyang maligtas. Kaya dapat po nating tingnan na ang ating paglilingkod ay para sa ating kaligtasan. Ang pinakabatayan kung bakit tayo maglilingkod, ang tingnan po natin, ay dahil sa ating pagtugon sa kabutihang loob ng Diyos na tayo'y Kanyang nilikha at tayo'y Kanyang tinubos. At nagpapatuloy sa pagpahayag ng Kanyang kabutihang loob. Ito ang batayan ng ating paglilingkod bilang Kristiyano. Kaya po kapag tayo po'y naglilingkod, dapat mayroon po tayong misyon. Mayroon po tayong bisyon. Mayroon po tayong tunguhin sa ating paglilingkod. Ang atin pong misyon ay una sa lahat, ating ipahayag o isasaksi ang ating pag-ibig sa Diyos at panampalataya sa ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng paglilingkod. At itong misyon na ito na ipahayag o magsasaksi sa ating panampalataya ay mayroong iba't ibang kaakibat na mga paglilingkod ayon sa antas at ayon sa ating estado sa buhay. Kapag ka may asawa, ang misyon o ang paglilingkod ay nasa pamilya. Kapag ka ikay namumuno sa isang mga grupo o gawain, may pagawaan ba o kung anong nangailangan na pumuno, ikaw ay parang pastol o namumuno na isang tunay na Kristiyano, na hindi ikaw ang paglingkuran, ikaw ang maglilingkod. At kung ikaw ay, kung anuman ang iyong ginagawa sa buhay, maaring magtrabaho, may kasakahan o may negosyo, ang iyong paglilingkod hindi para sa ganansya, hindi para sa pera, bagkos ang iyong paglilingkod ay iyong pagpapahayag, una, ng iyong pagmamahal sa Diyos. Pangalawa, na yung pagsasaksi sa buhay, pananalig o panampalataya sa Diyos. At pangatlo, upang ikaw ay makagawa ng kabutihan sa iyong kapwa-tao. Hindi po ang paglilingkod na magpasikat. Kaya, kung ikaw ay isang nahalal na lider o isang politiko na natalo o may balak na magpahalal sa bayan, hindi ikaw ang paglingkuran. Dapat ikay maglilingkod at hindi mo gamitin ang kayamanan ng bayan at lustayin ito, bagkus palaguin pa at bigyang proteksyon ang bayan, ang karapatan ng iyong mga sinasakupan at ang kabutihan para sa lahat at ang pagbigay proteksyon sa nilikha ng Panginoon, na ibig sabihin, kailangan natin ang environmental o ang pangangalaga sa kalikasan. Dito po natin pagtitingnan na ito po yung misyon. Liban sa misyon, mayroon po tayong bisyon. At ano yung bisyon natin? Isang bagong lupa, isang bagong langit.
Isang bagong lupa na ito ay isang Kristiyano na lupain. Maging Kristiyano na bayan tayo. At bago dahil mayroong kabutihan at ang lahat ay nagkakaisa para sa paggawa ng mabuti. At mayroong kapayapaan at katarungan, ang bawat isa'y nirespeto o ginagalang, lalo na ang kanilang karapatang pantao. At ito ay atin rin makita na ito yung tinatawag natin na bisyon ng buhay na hindi lang bagong lupa, mayroon rin bagong langit. Ang bagong langit na ibig sabihin, tayo'y handa kasi nahanda na po ng Panginoong Diyos ang langit. Kompleto na po siya. Tayo'y handa na makaakyat sa langit sa paggawa ng mabuti, may adhikain na kabutihan at tunay na paglilingkod na may puso. Ibig sabihin, ang ating paglilingkod ay buong puso nating pinaglingkuran ang ating kapwa. Hindi tumitingin sa ating sarili, hindi tumitingin sa kung anong bagay na maibigay sa atin, bagkus isang tunay na sincero, matapat at paglilingkod na may puso o may pagmamahal. At ang tunay na tunguhin dito, una sa lahat ang ating tunguhin upang tayo ay magkasama-sama lahat. Lahat naman tayo ay tinatawag ng Panginoon magkasama-sama sa langit. Ito ang tunguhin kung bakit tayo maglilingkod upang mapabilang tayo sa mga hinirang ng Diyos sa kalangitan na kung saan naroon ang tunay na kagalakan. Kaya ito yung abad, tunay na paglilingkod, ang diakonia na paglilingkod ng buong puso. Naway, anuman ang iyong katayuan sa buhay, ikaw ay maglilingkod sa pangalan ng Diyos at naglilingkod ng may pag-ibig, sapagkat ayon pa ni Santa Teresita del Niño Jesus, gaano man kaliit ang iyong ginagawa o kaordinaryo ang iyong gawain, kapag ka may pag-ibig, ito ay espesyal na. Ang ginagawa natin para sa Diyos na may pag-ibig, espesyal na sapagkat mahal natin ang Diyos na nagmamahal sa atin. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ipinahayag ni Kristo ang ating Panginoon ang kanyang mapagligtas na kamatayan at huling pagkabuhay. Sa pamagitan niya, ang mapagpakasakit na lingkod. Ilahad natin sa Amang mahabagin ang ating mga panalangin. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan naway maging tunay na mga lingkod na kumikilos na mayroong malasakit na tulad ng ipinakita ni Kristo sa kanyang mga tagasunod. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Ang mga pinuno ng mga gobyerno naway gamitin nila ang kanilang katungkulan para sa kabutihan ng kanilang pinamamahalaan at iwasan ang away at kawalang tiwala. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Ating lahat nawang mapagtanto na ang tagumpay sa mata ng Diyos ay hindi nasusukat sa mga panuntunan ng mundo, kundi sa paggalang na ibinibigay natin sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway kanilang maunawaan na nagiging isang dakilang biyaya ang paghihirap nila. Kapag inyugnay sa paghihirap ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan.
Makalangit na Ama, Gawin mo Tutul- kaming mga tunay na lingkod, o Panginoon. makalangit na Ama, tulungan mo kaming maglingkod sa bawat isa katulad ng iyong anak na ibinigay ang kanyang buhay para sa amin. Hiling namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gumitain ang iyong buhay na inihalay. Ngayon, pagdiwang ilang isang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ngayong ginugunita ang iyong banal na umaasa kami sa iyong pagtangkilik ang kasalukuyan at darating na kasamaan na aming maiwaksi sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapanintunay nga marapat ni kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Ngayong si Papa San Pablo ika-6 ay pinarangalan sa pamuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panungkulan kay Kristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mapanalangin kaling ni Okol kaisa ng sabayan dito'y nagtitipon. Kaya kisa namang helsi si awit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi siyang kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kay smitan ng Espiritu yung banal, makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamen. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat
Dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pustusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid namin na imlay, may pag-asang sila muling mabuhay, ganing lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni Papa San Pablo Ika-6, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nagagling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang pampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pare o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago mali sa harapan ng pare o lay ministers. Sumunod po tayo.
panganib, ingatan ako, manglingkod mong nananalig sa'yo. Ang tawag ko'y iyong pakinggan, lingapin mo at kabagan. Nangyahiya mo'y lumapit sa'yo, huwag kang magtago sa bawat sulok ng mundo. Ang lingkod mo'y hahanap sa'yo. Ang tawag ko'y iyong pakinggan, lingapin mo at kapagahan. Panginoon, aking tanglaw, tanging ikaw ang kaligtasan. Sa mga sama, ilayo mo ako. Ang sugo mong umiibig sa'yo. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinaalalahanan po ang mga bumili ng Nazareno medallion na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit. Mag-iba yung ingat po at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang na aming tinatanggap ay magdulot nawa sa amin ng malasakit na maalab sapagkat puspos nito si Papa San Pablo Ika-6 sa kanyang pagganap ng paglilingkod sa sambayan mo. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kayo narito sa Quiapo, kayo manaugnay sa iba't ibang social media platform at nakusposting sa iba't ibang paraan naway ang inyong panalangin ay dinggin ng poong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbibigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mga mahirap at nangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway, ang mabuting Diyos ay magpapala sa inyo ng mga biyaya, siksik
liglig, at nag-uumapaw. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihag mo sa ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na may maalala ng pangako ng sa binyag, na ikaw ay iniibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumay kayong taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno at maglingkod sa isa't isa upang ipahayag ang ating pag-ibig sa Diyos. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inintuho ka namin. Para mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo namatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,